sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para na sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat. Maaari niyo bang pulutin ang mga basura sa sahig at pagkatapos ituwid niyo ang mga upuan? Ngayon, magtatala ako kung sino ang lumiban sa klase. May lumiban ba sa klase? Mabuti kung wala. May mga salita ako dito sa ibabaw at pwede niyo bang punuan ng mga letra para maging buo ang salita? Sagutan natin ang una. Ano nga ba ito? Tama, maikling kwento. Ang pangalawa. Tama, kwintas. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento? Tama, isang maikling salaysay hinggil sa mahalagang pangyayari. Kinasasangkutan ito ng isa o ilang mga tauhan at may iisang kakintalan o impresyon. Isa rin itong masining na anyo ng panitikan. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa maikling kwento na ang kwintas. Sino nga ba ang makapagbibigay ng ideya kung ano ang kwentong ang kwintas? Tama! Ang kwintas na hiniram ni Matilde sa kanyang matalik na kaibigan ay isang napakaganda at mamahaling kwintas. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 100 prangko. Kilala niyo ba ito? Kung sino ang mga tao na ito? Ito ang mga tauhan sa kwento ang kwintas. Sino nga ba ang babaeng nagtataglay ng kagandahan at kahali-halina, ngunit isa lamang kapuspalad ang angkan nito? Tama, si Matilde. At sino naman ang tagapagsulat sa isang pampublikong paaralan at naging asawa ni Matilde? Tama, si Ginoong Luisel. At sino naman ang nag-imbita sa mag-asawa na si Matilde at Ginoong Luisel sa isang kasiyahan? Tama, si George Rampenier. At sino naman ang mayaman at matalik na kaibigan ni Matilde? Tama, si Madame Forester. Magbibigay ako ng mga sipi sa inyo. Basahin niyo at unawain ang kwento. At pagkatapos, magpangkat kayo ng 2 grupo para sa pangkatang gawain. Ibigay niyo ang aral na nakuha niyo sa kwentong inyong binasa. Ang pinakamataas na puntos ay 25. Para naman sa ating pagtataya,
Basahin muli ang kwento tungkol sa Ang Kwintas at gumawa kayo ng sariling buod. Para naman sa ating kasunduan, magsaliksik kayo ng isang maikling kwento, basahin at iugnay ang kwento pagkatapos ibahagi sa klase sa susunod na tagpo. Yun lang at maraming salamat.